Iba't ibang hakbang kontra korupsyon ang isinusulong ng tumatakbong senador ni si Pastor Apollo C. Quiboloy ng The Kingdom of Jesus Christ. Ang kanyang plataporma ay naglalayong tuluyang tuldukan ang katiwalian sa gobyerno sa pamamagitan ng Truth Commission, digitalization ng mga government transaction at pagbabalik ng death penalty para sa mga korap na opisyal. Si Valdi Vinagracia magbabalita. Patuloy na hamon sa bansa ang talamak na korupsyon na itinuturing na pangunahing balakid sa pag-unlad ng Pilipinas. Sa 2023 Corruption Perception Index ng Transparency International, nasa ika-115 pwesto ang Pilipinas. Isang indikasyon ng kakulangan sa transparency at accountability sa paggamit ng pondo ng bayan. Bagamat ang Office of the Ombudsman ang pangunahing ahensya kontra katiwalian, walang independent commission na eksklusibong nakatuon sa paglaban dito. Isa sa mga pangunahing panukala ngayon ni Pastor Apollo C. Quiboloy ay ang pagbuo ng isang Anti-Corruption Commission o Truth Commission. Layunin itong magtatag ng isang independent body na binubuo ng mga ordinaryong mamamayan o taxpayers. Ang komisyon ang mag-iimbestiga at pagre-rekomenda ng legal na aksyon laban sa mga opisyal ng pamahalaan na sangkot sa katiwalian. Kaya sila mismo ang bibigyan ng kapangyarihan ng Truth Commission na ito para i-investigate, ipoprosecute at bibigyan ng legal actions, legal remedies. Sila yung magre-recommend kung ano yung tamang ipapataw na penalty para sa mga, lalo-lalo na sa masyadong korap na. Bilang bahagi ng kanyang Zero Corruption Platform, nais din ni Pastor Quiboloy ang pagpataw ng death penalty sa mga opisyal na napatunayang nagdulot ng matinding pinsala sa kabutihan ng publiko at interes ng bansa. Yung death penalty po talaga ang ipapataw na penalty, lalong-lalo na sa isang korap na opisyal na nagkaroon ng problema, lalo nag-cause ng problem with the public welfare and national interest, sila po yung papatawan. Isa rin sa mga nakikitang solusyon ni Pastor Apollo upang masiguro ang tamang paggamit ng pondo ng bayan ay ang digitalisasyon ng lahat ng transaksyon sa gobyerno. Dapat digitalize na din yung payment, even yung pagbayad mo sa mga taxes. Wala nang human contact, okay? Pag magbayad ka, digitalize pa rin. And at the same time, hindi lang yon, even the government expenditures, makikita na yan lahat. Yung procurement, yes, accessible, digitalized na. Bidding, for example, para sa mga government projects, digitalize yan, lahat makakakita. Ang ganitong programa ay hindi bago sa ibang bansa. Sa katunayan, sa Singapore, sila ay mayroong Smart Nation Initiative kung saan ang lahat ng transaksyon sa gobyerno ay isinasagawa online. Sa India naman, mayroon silang Digital India Initiative na nagpapadali sa serbisyo ng pamahalaan tulad ng pagbabayad ng buwis, pag-apply ng permit, gayon din ang access sa public records. Tulad ng maayos at malinis na pamamahala ni Pastor Apollo C. Quiboloy sa The Kingdom of Jesus Christ o KOJC, naniniwala ang butihing pastor na hindi imposibleng makamit ang zero corruption sa gobyerno kung mahigpit na maipatutupad ang mga batas laban sa katiwalian. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal, ako si Valdi Vinagracia, SMNI News.